Meron ba tayo yung first time? Wala naman. Okay. Praise God. We are continuing our study in our series called Fruitful. Everybody say Fruitful. Again, sa series na ito ay pinag-aaralan natin ang siyam na bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. Sa gabi ito mga kapatid, today is the final chapter. Ito po ang pinakahuling chapter ng ating series. Next week po ay magkakaroon tayo ng series break, which means that mag-aaral tayo ng ibang lesson na hindi kasali sa series. So, series break next week. Then, next week po nun ay magbubukas tayo ng panibago nating series. Again, ang ating scriptural text sa Fruitful series ay nasa Galatians chapter 5. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Makibasa kayo lahat sa akin. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinaunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganun. So let's start our lesson tonight. We are on Fruitful chapter 5. Palakpakan muna natin ang Diyos. So far, napag-usapan na po natin ang mga bunga ng love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, at faith. Sa gabi ito, pag-aaralan natin ang dalawang pinakahuling last two fruits of the Holy Spirit. Let's talk about number 8 is meekness. Everybody say meekness. Sa ibang version, gentleness. Okay? Sa Tagalog yan ay kahinahunan o kaamuhan o pagiging maamo. Tingnan mo yung katabi mo. Maamo ba? Maamo ba? Meek ba yan? Maamoy? Maamoy. Hindi maamoy. Maamo. Maamo. Wala hindi maamoy. Okay? Para sa ibang mga tao, ang pagiging maamo ay pagiging mahina. Pero sa atin, hindi yun totoo. In fact, mga kapatid, ang pagiging agresibo at hindi maamo, yun ang pagiging mahina. Paano ko nasabi yun? Dahil sa mas madaling magalit, mas madaling lumaban kesa sa maging maamo. Sabi nga ng isang quotation, it takes a strong person to be gentle or to be meek. Kailangan maging malakas ng isang tao para siya maging maamo. Alam niyo yung mga siga sa daan, mga kapatid, yung mga bully sa eskwela, yung mga mahilig makipag-away, yung kung umasta parang pinakamalakas o parang maangas talaga, mga kapatid, yung mga bully. Amen? Bakit sila ganun umasta? Kasi meron po silang gustong mapatunayan sa sarili nila na maramdaman nilang malakas sila kesa sa iba. Pero yung mga maaamong tao, yung mga gentle na tao, kahit pinaaway na sila ay maamo pa rin. Bakit? Dahil alam nilang wala silang kailangang patunayan sa ibang tao. Ang mga taong mayroong banal na Espiritu ng Diyos ay kaya nilang maging maamo o gentle or meek. Kaya nilang maging maamo kahit sa mga sitwasyon na sila po ay naaagrabyado. Kahit na sila ay doon sa liyamado, no? Kahit silang inaapi, kaya nilang maging maamo. Kailan ang isang tao ay nawawala yung kanyang pagiging maamo? Kailan nawawala yung pagiging maamo ng isang tao? Kapag umasa na siya sa sarili niyang lakas at hindi sa salita ng Diyos. For example, kapag inaway ka, kaso sabi ni Lord, love your enemies, sabi niya, hayaan mo, ako ang bahalang gumanti para sa iyo, huwag kang gaganti. The battle is mine. The revenge is mine, sabi ng Diyos. Pero sabi mo kay Lord, hindi, Lord, inaway niya ako, bubugbugin ko rin siya. Imbis na hinayaan mo si Lord ang gumanti at lumaban para sa iyo, umasa ka sa sarili mong lakas, sa sarili mong kalooban at sa emosyon mo, at nawala yung iyong pagiging maamo.
Sino ditong naniniwala na ipagtatanggol ka palagi ng Diyos? Sabi ng Psalm 147 verse 6, inaalalayan ng Panginoon ang nahihirapan, kanyang inilulubog sa lupa ang masama. Ang pangako ng Diyos, yung mga nahihirapan sa buhay na naglilingkod sa Kanya, inaalalayan siya, okay, ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Diyos na maapi-api. Amen? God is your defense. And He is also your revenge. Amen? Kung ganun, kung naniniwala tayo na ang Diyos ay laging nandyan para sa atin, hindi natin kailangan gumanti. Everybody say Amen. Instead, kailangan natin laging magpakita ng gentleness o kaamuhan sa lahat ng tao. Ang tao merong banal na Espiritu ng Diyos, kapag makipag-usap sa tao, merong kaamuhan. Ang tao may banal na Espiritu ng Diyos, handa palagi na siya ay magpatawad at isantabi ang pagsariling kapakanan at pride para mapakita ang kanyang pagmamahal sa iba. Kung matatandaan ninyo, pinag-aralan po natin yung series na The Beatitudes. Sino pong nakakaalala ng The Beatitudes? Wala. Sino dito yung nag-aral ng Beatitudes? Magsabi kami. Sa Matthew 5:5, doon sa Sermon on the Mount ni Jesus, isa sa mga katangian na binanggit doon sa Beatitudes ay yung pagiging maamo. Binasa natin noon yung Matthew 5:5, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Pinagpala ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ang pangako ng Diyos sa mga taong maamo. Amen. Mamanahin nila ang lupa. Palampakan natin muna ang Diyos. Meron po isang kwento. Okay lang ba ang kwento? Meron po isang kwento. Ang kwento nito ay kay Cory at Betsy Ten Boom. Amen. Noong World War II, ay merong dalawang magkapatid na Kristiyano na ang pangalan ay Cory at Betsy. Amen. World War II, merong dalawang Kristiyano babae na magkapatid na ang pangalan ay Cory at Betsy. Sa panahon po ng World War II, sinong familiar sa mga Nazi? Yung pinamunuan ni Adolf Hitler. Sa panahon po ng World War II, yung mga Nazi po ay pumatay ng mga Hudyo o mga Jewish people. Dinadala po yung mga Hudyo nung panahon na ito sa mga tinatawag na concentration camps. Kung hindi familiar sa concentration camps, yun yung mga parang mga malalaking kwarto na pagka nandun sila, tino-torture sila, mga kapatid, in different kinds and forms. Ang commonly na ginagamit nilang pang-torture ay mga chemicals or gas hanggang sila po ay mamatay sa loob. Yung iba nakasurvive, pero na millions and millions of Jewish people po ang namatay noong World War II dahil sa paniniwala ni Adolf Hitler na ang Germany, mga Germans, sila po ang superior na lahi at ang mga Hudyo ay mga aso lamang. Kaya pinatay nila ang mga Hudyo, millions of Jewish. Etong dalawang magkapatid na ito na si Betsy at si Cory, sila po yung mga Kristiyano at naawa sila sa mga Hudyo na tinotorture ng mga Germans. Ginawa po nila ng dalawang magkapatid na ito dahil sila may pera, meron silang kayamanan. Tumulong po sila sa mga libu-libong mga Hudyo, tinago nila yung mga Hudyo sa mga Nazis, at binigyan nila sila ng mga pagkain at iba pang mga pangangailangan. So ganito po yung naging ministry ng dalawang Kristiyano babae nito. Kaso po, dumating, just to make the story short, dumating yung panahon na yung dalawang magkapatid na ito ay nahuli ng mga Nazis, mga Germans. At sila mismo, dinala sila kahit hindi sila Jewish, Kristiyano sila, dinala po sila doon sa mga concentration camps para i-torture dahil tinutulungan nila yung mga Hudyo. Doon ay tinorture sila at binugbog sila ng matagal na panahon.
Yan. Not exactly sila yan, but ganyan po yung itsura ng mga babae doon sa concentration camps. Ang iba ay ginagamit na, bakit hindi ko maano yung term, basta alam nila. Amen? Parang comfort women ng mga Germans na doon sila tinorture, binugbog, maraming namatay. Dahil po sa hirap, si Betsy, yung isa sa dalawang magkapatid, namatay po doon sa loob ng concentration camp. Pero bago po mamatay si Betsy, pinatawad niya lahat ng gwardiya na nambugbog sa kanya. Sabi niya, I forgive you. Pinatawad niya yung mga nambugbog sa kanya. Yung kapatid niya na si Collie, nag-survive po sa panahon na yun. At si Collie Ten Boom ay naging isang sikat po na evangelist, preacher at author ng mga Christian books. Ito ngayon si Collie, isang gabi pagkatapos niyang mangaral, ang pinangaral niya po ay about forgiveness o kapatawaran. Merong isang lalaki na lumapit sa kanya pagkatapos niyang mangaral at gustong makipag-handshake sa kanya. Gustong kunin yung kamay niya at makipag-handshake. Etong si Cory, nung pagkakita niya sa lalaki, matangkad yung lalaki, matipuno, nakilala agad ni Cory yung lalaki na siya yung lalaking gwardiya ng kanilang concentration camp na nambugbog at pumatay sa kapatid niya si Betsy. Of course, yung lalaki hindi na makilala si Cory dahil napakarami nila sigurong pinatay noon, hindi naman niya memorize. Pero si Cory, kilala niya yung taong yun dahil ito yung gwardiya namin doon sa concentration camp. Ang sabi ko ng lalaki sa kanya, na-bless ako sa pinangaral mo. Tunay nga na ang Diyos ay nagpapatawad at naglilinis ng kanyang kasalanan. Ako po ay Nazi noon, pero Kristiyano na ako ngayon. Inabot niya ang kanyang kamay, nakikipag-shake hands siya kay Cory. Sa panahon ko na yon, dahil merong libro si Cory about sa storya na ito, ang sabi ni Cory, nung inaabot na ng lalaki ang kanyang kamay, nag-flashback po sa kanya lahat ng nangyari. Yung pambububog, yung panggagahasa, yung pagmamaltrato, yung kung paano pinatay yung kanyang kapatid doon sa loob ng concentration camp. Nung lalaki yun, nanginginig daw yung katawan niya sa galit, sa puot, at sa panahon na yun, dahil mayaman sila, pwede na sana siyang gumanti doon sa lalaking nagpahirap sa kanya. Pero naalala niya daw po ang salita ng Diyos at naalala niyang tinawag ang mga Kristiyano upang maging maamo at mapagpatawad. Kaya ang ginawa ni Cory ay inabot niya ang kanyang kamay, hinila niya ang gwardiya at niyakap niya ito. At mahaba silang panahon na naging magkaibigan at nagbahaginan ng salita ng Diyos. Yung gwardiya na nahirap sa kanila, naging kapatid niya sa Panginoon. That is meekness. That is power. Meekness is when you have the power to revenge, but you choose to forgive. That is meekness. Pwede ko ba sabihin sa'yo, Kristiyano lang na may banal na spirito ng Diyos ang pwede kumain. Ang taong walang banal na spirito ng Diyos, hindi po matututong magmahal at magpatawad ng ganong klase, ganong level. Iba yung pinatawad mo dahil chinismis ka lang eh. Pero yung patawarin mo yung taong nagbugbog, naggahasa, nagpahirap, at pumatay sa kapatid mo, that is another level of forgiveness. Pwede mo bang tanongin yung sarili mo ngayon, kaya mo ba yun? Ikaw lang ang nakakasagot. Ikaw lang ang makakasagot. Tunay nga ang salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus, love your enemies. Kapag natuto tayong maging maamo sa lahat at natuto tayong magpatawad, doon pa lang natin masasabing kumikilos na talaga ang banal na Diyos sa ating mga buhay. Ang Kristiyano marunong magpatawad. Amen. Ang Kristiyano marunong magpatawad. Amen. Amen. Galatians 6:1,
nag-misled, no? Tingnan niyo po, sabi ng Galatians 6:1. Mga kapatid, kung mayroon sa inyong mahulog sa pagkakasala, kayong mga espiritual ang dapat na mahinaho magtuwid sa Kanya at mag-ingat kayo baka kayo naman ang matukso. Do not be misled. Pag sinabing maamo ka, hindi ibig sabihin na hindi ka na magsasaway. Amen. Hindi pwedeng maamo ka, nakita mo na yung kasalanan ng kapatid mo, sabihin ba, hindi maamo ako yan, alam mo. Hindi maamo yun, tawag ng konsentidor. Amen. Iba ang maamo sa konsentidor. Ang sabi ng Galatians 6:1, kapag ang kapatid mo ay nagkasala, nahulog sa kasalanan, ikaw na nakakaalam ng tama, ang sabi niya, mahinahon mo siyang ituwid. Mahinahon ituwid. Hindi yung magtuwid ka sinampal mo, hindi yung mahinahon. Ikaw! Hindi naman ganon. Mahinahon kang magtuwid. Kasi, baka naman ikaw rin ang magkasala. Mag-ingat ka rin habang ikaw ay nagtutuwid. Ibig sabihin, kapag may nakita tayong mali, sawayin, pero maging mahinahon at maamo ka pa rin. Kasi kapag nakita mo ng mali, tapos hindi mo sinaway, sabi ng James 4:17, ikaw ang may kasalanan. Kaya nga, ang sino mang nakakaalam sa paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Alam mo ng tama. Alam mo ng tama siyang suwayin. Alam mo na yung tamang daan para ituro sa kapatid mo. Pero hindi mo ito sinabi, hindi mo ito ginawa, kasalanan mo. Dahil kapag yung kapatid mo ay napahamak, dahil hindi mo sinuway, amen, kasalanan mo. So, pagiging maamo, hindi pwedeng maamo ka kasi hindi ka na nagsusuway. No. Kahit sa ating pagsusuway, kailangan maamo pa rin tayo. So, in all times, tayong puspos ng presensya ng Diyos, dapat natin hingin sa Diyos na bigyan niya tayo ng maamong puso. Lahat ng may maamong puso, pumalakpak sa Panginoon. Finally, ang panghuling bunga ng banal na Espiritu ng Diyos ay temperance. Everybody say temperance. Ulit, lahat magsabi temperance. Sa ibang version, ang tawag dito ay self-control. Everybody say self-control. Sa Tagalog yan ay pagpipigil sa sarili. Amen. Ang huling bunga ng banal na Espiritu ng Diyos ay ang temperance o pagpipigil sa sarili. Nasabi sa 2 Corinthians, very familiar verse, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Kaya nga, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bago nang nilalang, ang mga dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ng bagay ay naging bago. Lahat ng binago na ng Diyos, magsabing Amen. Ang taong nakatanggap na ng banal na Espiritu ng Diyos ay binago na ng Diyos. Ibig sabihin, yung dating pagkatao natin, dapat ay wala na. We are new men and women in Christ. Kaso ito ang problema. Hindi ibig sabihin na naging Kristiyano ka, hindi mo na mararamdaman yung tukso. Ulitin ko sabi ng 2 Corinthians, lahat ng na kay Kristo ay binago na ng Diyos. Pero it doesn't mean na yung tukso na bumalik sa dating ginagawa ay mawawala. Yung tukso nandiyan pa rin. The only difference is, hindi ka na umaasa sa sarili mong lakas, kundi umaasa ka na doon sa Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Amen. Remember, we are still in flesh. Nasa laman pa rin tayo. At hanggang nasa laman tayo, yung laman na ito, gusto niya ay mga makalamang bagay. Ang laman, ayaw ng spiritual na bagay. Dahil tanging spirito lang ang gusto ng spiritual na bagay. Amen? Amen? So, kahit Kristiyano ka na, mararamdaman mo pa rin yung struggle na natutukso ka pa rin gawin yung dati mo ginagawa. Pero nandiyan na yung banal na Espiritu na palaging pumipigil sa atin
na huwag nang bumalik sa dating mga pagkatao. Please be noted, hindi masama yung matukso. Okay. Ang tukso hindi masama. Even Jesus was tempted. Kahit si Jesus tinukso. Pero huwag kang padadaig sa tukso. Kapag natalo ka ng tukso at nag-give up ka sa iyong fleshly desires, sa gustuhan ng iyong laman, doon na po papasok ang kasalanan. Amen. Kaya, importante meron tayong temperance o pagpipigil sa sarili para kahit anong tukso ang gawin ng kaaway, nandyan po ang ating Panginoon ng kanyang banal na Espiritu upang tulungan tayong magpigil sa ating mga sarili. Dahil kung wala tayong banal na Espiritu ng Diyos, hindi natin kayang magpigil at palagi tayong mahuhulog sa pagkakasala. Sabi ng Proverbs, gusto ko yung versikulong ito. Proverbs 25, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling bumagsak gaya ng isang bayan na walang pader. Kahit Kristiyano na, minsan walang pagpipigil sa sarili. Amen? Aminin natin hindi. Minsan talaga, lalo na sa mga panahon na vulnerable ka, minsan hindi ka dumalo ng gawain, minsan hindi ka na nananalangin, hindi ka babad sa presensya ng Diyos. Kapag dumating ang tukso, malaki ang chance na mag-give up ka sa tukso. Amen. Ang pagiging Kristiyano, hindi ibig sabihin nun, exempted ka na sa tukso at yun yung danger ng Kristiyano. Pag matagal ng Kristiyano, akala niya malakas na siya. No, kapatid. In fact, lalo kang tumatagal sa Diyos, lalo kang tutuksunin ng kalaban. Lalo kang magiging vulnerable sa kasalanan. Kaya nga, kailangan ng isang Kristiyano, consistent ang pagbababa niya. Hello? Sa banal na Espiritu ng Diyos upang magkaroon siya ng pagpipigil sa sarili. Ang sabi ng Proverbs, kapag ang isang isang tao ay walang self-control, walang pagpipigil, para siyang isang bayan na walang pader. Dito sa Pilipinas, di ka pwedeng walang bakod, no? Sa Amerika, maraming mga bahay nun yung walang bakod. Tawag doon? Tawag sila doon eh. Parang maliliit lang na kahoy. Fence. Fence lang, di ba? Parang maliit lang na fence. Pero sa Pilipinas, may malaki ng bakod, close gate pa, tapos tatlo yung lock. Napasukan ka pa rin sa likod. Diba? Pero sa Amerika, sila? Parang hindi sila gano'n na. Pero sabi ng Bible, ang tao walang pagpipigil sa sarili parang isang bayan na walang pader. Bakit sinabi ng Bible yun? Noong unang panahon, mga kapatid, yung mga bayan, yung mga syudad. For example, the city of Jericho, na kinonquer nila Joshua. The city of Jericho, sabi ng Bible, meron itong pader at inikutan nila ito at nagpuri sila para bumagsak yung pader ng Jericho para makapasok sila. Ang sabi ng Bible, yung tao walang pagpipigil sa sarili para siyang bayan na walang pader. Ano ibig sabihin nun? Yung kaaway makakapasok, makakalabas ng libre. Anytime na gusto ka niyang pasukin, mapapasok ka niya. Yun ang taong walang pagpipigil sa sarili. Kaya nga importante na meron tayong banal na Espiritu ng Diyos upang meron tayong self-control. Sabi ng Matthew 26, watch and pray so that you will not fall into temptation. Bakit? The spirit is willing, but the flesh is weak. Magpuyat kayo at manalangin. Lahat ng sumali ng overnight prayer meeting ng mga nanay, sabi namin, okay. Upang hindi kayo madaig ng tukso, sabi ng Diyos, ang Espiritu ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Sino mag-a-agree dito na ang laman ay mahina? The Spirit is willing, but the flesh is weak. Yun yung problema. Nasa flesh pa rin tayo. Kahit gusto
gusto natin minsan talagang maging matapat na naglilingkod sa Diyos, yung flesh natin ayaw nitong maglingkod sa Panginoon. Ang Espiritu daw natin, gustong sumunod, gustong maglingkod, gustong magsamba, magpuri, pero ang sabi ng verse, ngunit mahina ang laman. Itong laman, itong flesh na ito, na lagi mong pinapaliguan, kinukoji, sinasansel, ano ba? Gino Johnson & Johnson, yung laman na yan na pinapakain mo, ng samgyupsal, ng coke, yung binubusog mo, yung ini-exercise mo na katawan, yan ayaw yan na maglingkod sa Diyos. Kahit yung deep inside, gusto natin maglingkod, pero yung flesh, ayaw yan. Ang gusto ng laman magpahinga, huwag mag-prayer meeting. Ang gusto ng laman, layaw. Gusto, bisyo, makamaggawa, yung mga laban sa salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, kailangan matalo ng Espiritu ng Diyos yung ating mga laman. Si Pastor Arman Dakis, yung pastor po natin sa Madabdab, merong illustration dito na palagi niyang ginagamit. Ang sabi niya, ganito yung illustration niya sa bagay na ito. Kung meron ka daw dalawang aso, yung aso mo si itim at si puti, kapag malagi mo daw pinapakain si itim, pero hindi mo pinapakain si puti, kapag nag-away yung dalawang aso, sinong mananalo? Si itim. Kasi mas malakas siya dahil yung ang lagi mo pinapakain. Ganon din daw sa atin. Meron tayong Espiritu ng Diyos, pero meron din tayong laman. Kapag ang pinapakain mo lang palagi ay yung laman, paano mo pakainin ang laman? Magbabad ka sa social media, babad ka sa games, babad ka sa TV, babad ka sa chismisan, babad ka sa mga kaibigan mong may bisyo, babad ka sa mga pinapanood mong malaswa at bastos, babad ka sa mga bagay na gusto ng laman. Tapos magtatanong ka, Lord, ba't ang hina ng spiritual ko? Lord, bakit di kita maramdaman? Lord, bakit sila nagpupuri na ako, wala pa akong maramdaman? Hindi ako makapalakpak. O tignan mo yung Monday mo at Saturday, yung Saturday. Saan ka babay? Sinong pinakain mo Monday to Saturday? Kasi Sunday mo lang pinakain si puti. Si itim, busog mo lang Monday hanggang Sabado. Busog na busog. Tapos gusto mo pag Sunday, yung song leader, ang ganda ng pinapakanta para mapuspos ka, no kapatid? Kung puspos ka na ng Monday hanggang Sabado, kahit hindi magsalita si song leader, mapupuspos ka ng linggo. Hindi problema ng song leader, maging ng preacher. Hello? Yung pagkapuspos mo ng Sunday. Kasi sino ba yung pinakain mo ng Monday hanggang Sunday? Pero, gano'n nga eh. Kapag dumating ang tukso, bibigay at bibigay ka dahil masyado mong pinalakas ang laman mo. Pero kung palagi mong pinapakain na yung kaluluwa mo, pinapalakas mo ang spirito na nasa iyo, babad ka sa panalangin, babad ka sa fellowship buong linggo, babad ka sa fasting, babad ka sa praise and worship, babad ka sa salita ng Diyos, babad ka sa mga kaibigan na ini-encourage ka, hindi yung dinidiscourage ka. Babad ka sa Espiritu ng Diyos, babad ka sa koreksyon ng leader at pastor mo. Then kapag dumating ang tukso, makikita mo na meron kang pagpipigil sa sarili. Dahil malakas at malayang nakakakilos yung Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga ang tanong ko sa inyo sa gabing ito, sinong pinapakain mo? Si itim o si puti? Kaya ang Kristiyano, hindi ka pwedeng Sunday. Hello? Hindi pwedeng Sunday lang. Manghihina ka eh. Si puti, manghihina. Si itim, lumalakas. Amen? Kahit mga ministers, mga ginagamit sa music team, di pwedeng Sabado, doon ka palang nagpipray. Tapos gagamitin ka dito sa harap. Hello? Pwede ba kitang
Kiril to, ikaw na music team. Ramdam ka sa harap pag wala kang anointing. Ang lakas ni itim kaysa sa puti. Amen? Kaya sa ating mga Kristiyano, ito yung tip natin sa lesson na ito. Kapag dumating ang tukso at nararamdaman mong bibigay ka sa tukso, pumunta ka agad sa Diyos. This is the tip. Huwag mong lalabanan yung tukso. Takbuhan mo yung tukso. Flee from temptation. You cannot fight temptation. Umalis ka. Kasi alam niyo po, yung tukso, may lugar lang yan. Hello? Lord, Kristiyano ako. Alam ko, hindi ako matutokso. Alam ko, kahit umupo ako doon sa mga nagiinuman dyan, hindi ako matutokso. Alam mo gagawin ko sa'yo? Hihilahin kita doon. Kasi doon yung lugar ng tukso. Kung matalino kang Kristiyano, huwag ka na doon. Tumakbo ka, layuan mo yung tukso. Huwag mong labanan yung tukso. The story of Potiphar's wife. What's the name? Huh? Joseph and the wife of Potiphar. Nung siya'y sinisidos nung asawa ni Potiphar, ba? Gusto kita. Pogi mo, Joseph. Sabi ng Bible, si Joseph ay tumakbong paalis. Kahit ubad-ubad siya, tumakbo siya. Why? Kung mong labanan yung tukso, layuan mo yung tukso. Anong gagawin mo? I-chat mo agad yung kapatid mo sa Diyos. Saan ka? Tara, fellowship tayo. Magbabad tayo sa panalangin. Mag-worship tayo. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Then, sa lugar ng pagpupuri at pagsamba, hindi ka na pwedeng puntahan ng tukso. Hindi ka na pwedeng magalaw ng kalaban. Kaso minsan ang Kristiyano, alam niyang nandiyan na yung tukso. Sige pa, tuksoin mo pa ako. Tapos pag natukso, bumigay, Lord, patawahan mo po kasi yung tukso kasi eh. Lord, maging matalino kang Kristiyano. Maging wise tayo ng Kristiyano. Kung alam mo ng mali at may tukso na, huwag ka nang pumunta. Pumunta ka doon sa lugar kung saan mapapalakas si puti at huwag si itim. Ang paglilingkod po sa Diyos ay parang giyera. Nakikipaglaban tayo palagi sa ating Ama. Pero mamimili tayo araw-araw na piliin natin ang kalooban ng Diyos more than doon sa desire ng ating mga lugar. Yun ang sabi ni Pablo, matatapos tayo. Romans 7:21. Tinan nyo. Makakarelate tayo kay Pablo. Tinan nyo si Pablo. Ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, no, gusto ko sumunod. Hinahadlangan ako ng kasamaang likas sa akin. Gusto ko sumunod kay Lord, kaso may pumipigil. Sabi niya, sa kaibuturan ng aming puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. No? Di pwede, Lord, gusto ko sumunod. Pero, may napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao na sumasalungan sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Tinasabi ni Pablo, kawawa naman ako, woe to me. Sabi niya, no? Sino magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Buti na lang merong honest na Pablo na hindi nagsasabi, hindi, malakas ako. Hindi, sabi niya, kawawa ako kasi gusto ko sumunod kay Lord pero hinihila ako pababa ng aking kasalanan, ng aking katawan, ng aking laman. Pero sabi ng verse 25, salamat sa Diyos, siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Normal yung matusok, maging si Pablo naramdaman niya. Pero salamat sa Diyos na siya magliligtas palagi sa atin. Pero hindi kaya iligtas ng Diyos yung mga ayaw magpaligtas. Amen. We need to have the temperance. Last verse natin babasahin. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 15:31, sabi ng Pablo, I die daily. Namamatay ako araw-araw. Paano yun? Pastor, paano yun? Sabi ni Pablo, namamatay siya araw-araw. Ang ibig sabihin ni Pablo doon, araw-araw na
napatay yung kagustuhan ng kanyang laman. Pag sabi ng laman, huwag ka nang manalangin, matulog ka na lang, sasabihin pa mo, hindi. Hindi laman, hindi ako matutulog, mananalangin ako. Sabi ng laman, nakakatamad mag-church, umuulan, masarap na lang mahiga, mag-Facebook. Pero pipiliin mo pa rin pumunta sa gawain ng Diyos. Yun po yung mamatay ka araw-araw. Church, hingin natin sa Diyos na lahat tayo magkaroon ng pagpipigil sa sarili. So ito po yung mga bunga ng Espiritu. Makisigaw, makibasa kayo sa akin. Number 1, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Palakpakan po natin ang Diyos. Dito po nagtatapos ang ating series na Fruitful. Next week, wala na pong Fruitful, magkaroon tayong series week, and then next week ay bagong series po tayo. Naway, marami tayong natutunan sa ating series. Papuri't pasalamat sa Diyos sa